Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees, kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift, paano daw matitake up yun kung walang sesyon. I'd like to confirm that at least twice, pinaabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So, we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers, not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So, minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision, it's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision, for example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo ng 13. Then it becomes an institutional, a community decision. Then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings, no? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007 nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee was that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo, no? So of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Samantala, minority senators gusto umanong bawiin ang liderato at mga komite para mapigil ang flood control probe. Ayon kay SP Cayetano, nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority.
Ito ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa mga senador ng minorya. Ayon kay Cayetano, hindi umano usapin ng impeachment ang ugat ng naging kaguluhan sa Senado. Anya, nais raw ng minorya na mabawi ang liderato ng Senado at ang pamumuno sa ilang mahalagang komite, kabilang ang Blue Ribbon Committee na nagsasagawa ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. Ayon pa kay Cayetano, hindi lamang simpleng walkout ang ginawa ng minorya noong May 11, kundi isang parliamentary tool upang pigilan ang mayorya na makaboto sa mga pagbabagong nais gawin ng Senate rules. Tiniyak naman niya na ginamit din ng mayorya ang umiiral ng mga tuntunin upang maipagpatuloy ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Huwebes, June 4, kaugnay ng investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control projects. Ginamit nila yung parliamentary tool na walkout. Dagdag pa niya, bagamat may sarili ng investigasyon ng Ombudsman at Department of Justice, mahalaga pa rin ang papel ng Blue Ribbon Committee sa paglalantad ng buong katotohanan. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang Ombudsman, may investigation at hearing ang Ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Itinanggi naman ng minority bloc. Samantala, Senate President Cayetano pinabibitiyo ng minority senator si Sheena Torno para sa detalye ng balita. Senators, wala umanong kakayahan itong si Senate President Alan Peter Cayetano na pamunuan ang Senado kaya panawagan nila magbitiw na ito sa kanyang posisyon. Boycott na naman sa ikalawang pagkakataon ang dapat sana na sesyon ng Senado nitong Martes. Hindi pa rin kasi sumipot ang mga miyembro ng mayorya. Sinabi ng Solid Block 11 ay kabastusan na umano ang pangu-hostage ng liderato. Kinalampag nila si Senate President Alan Peter Cayetano. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Ipinunto pa ng SB 11 na batay sa umiiral na panuntunan ng Senado ay maaari lamang na ipagpaliban ng Senate President ang sesyon matapos konsultahin ang majority at minority floor leader, bagay na hindi umano ginawa ni Cayetano. Hinamo naman ni Senator Raffy Tulfo si Cayetano na humarap sa sesyon sa Miyerkules. At hinahamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise huwag ka. Ako naniniwala, hindi naman lahat sa majority ay mga loko-loko. No? Pinabuluanan din ng SB 11 ang alegasyon ni SP Cayetano na hinahadlangan umano nila ang Blue Ribbon Committee hearing na nakatakda na sa Huwebes, June 4. Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kaming ginagawang hadlang sa proseso ng Senado at mga agenda ng Senado, wala. Dagdag pa nila na kahit kailanman umano ay hindi na pag-usapan ng minorya sa kanilang caucus ang pananakot sa mayorya para lumipat sa kanila. Yung pakikipag-usap sa isang kasama namin, let's say member ng majority, kinakausap ng minority, o yung minority kinakausap ng majority, normal yun. In any parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na meron, Walang pananakot. hindi ka namin, ako kulong, we don't have that power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. What can we do? Marami nagtatext sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan bakit nagkaganito. Appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si Senate President. Kasi mukhang untenable na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session bukas. Tuwing naaantala umano ang sesyon o anumang trabaho sa Senado, ay milyong-milyong pisong halaga ng bil ng kuryente ang nasasayang, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa Miyerkules ay magsasagwa ng caucus ang minorya sa hakbang na gagawin sa liderato, kabilang sa kinukonsidera ang paghahain ng reklamo dahil sa mga nilabag na mga panuntunan. Samantala, tinabla naman ni Cayetano ang mga pahayag ng minorya laban sa kanya. Sa isyu ng pananakot sa ilang miyembro ng mayorya ay saksi ang mambabata sa mga alok kay Senator Jinggoy Estrada
na umalis sa mayorya kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso. I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. So, thank you very much, Kuya Dante. So, ulitin ko lang po ha. Kaya pinapaswear, di ba? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi may half-truth, may tinatago na truth, mayroon pong lies, no? Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandyan na yung momentum. Inuulit ko po ha. Pag may 13, automatic, hindi ko kailangang mag-resign. Sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang, day by day, week by week lang, na matuloy lang itong mga hearing at maumpisahan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko. I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito. Sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng malay-maleta. Having said that, dun naman sa inyo na mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw, mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, no, we'll talk about that. My point is, we will stay strong, but please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado. Diba? And yung pagdating ng mga witnesses. By the way, gusto ko lang malaman nyo, we also invited the Office of the Ombudsman, the DPWH, and the DBM or the representatives kasi we'll do this very orderly. We'll find out nasaan na ba investigasyon nila, ilan na ba talaga ang ghost at hindi, magkano ba talaga ang involved dito. So ang daming impormasyon na kailangan maging malinaw sa atin lahat. So magandang tanghali po. Please pray for our meetings today. And ulitin ko po ha, we're not praying that God be on our side. We're praying that we be on God's side. And to listen and to hear the prayer, dapat may basis. And the basis is God's Word. And of course, the basis is yung tamang counsel na dun lang tayo sa tama. Hindi pwedeng kasinungalingan. Checkmate po ang BBM 11. Wag na po natin silang tawaging minorya. Sila po ay BBM 11 dahil sila po talaga ang nagnanasa na wag isa publiko ang katotohanan na si Marcos Bangag ang mastermind ng kakurakutan sa flood control scam. Kaya po lahat na nangyayari ngayon sa Senado para pagtakban ang katotohanan. Gaya ng pinagtakban ni Ping Lacson ng katotohanan na si Marcos Bangag ang siyang mastermind ng lahat ng kakurakutan, hindi lang sa flood control project, kundi sa national budget ng 3 nakalipas na taon. So ngayon, pahiya ang BBM 11. Nung una silang nag-walk out para hindi nga maamendahan ang rules ng Senado para payagan ang mga senador na boboto electronically, akala nila bilang minorya, sila lang ang may veto vote. Hindi na ba nila naisip na ang mayorya, at least nung nandyan pa si Jinggoy, mas marami, mas malakas ang veto vote kung gusto nila. Ngayon, pinalalabas nila
na wow, ang mga mayorya daw talagang pabaya sa katungkulan dahil ayaw mag-session, dahil sa politika. Bakit? Ano ba ginawa ninyo? BBM 11 nung kayo nag-walk out. Di ba? Para nga hindi maamendahan ang rules ng Senado, kayo'y nag-walk out para walang numero at walang quorum. Di ba kayo unang gumamit sa rules para politikahin? Para nga hindi mapagbigyan yung mga gaya ni Bato at ngayon gaya ni Jinggoy na makaboto online. Kasi alam ninyo, kinakailangan mawala ang boto ni Bato at ni Jinggoy pagdating sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Di ba ang dinanais ng bangag at ng butod ay para matanggal si Inday Sara Duterte at kinakailangan ng 16 votes. Pero ngayon nga sinasabi ko ngayon, 11 lang kayo, saan kayo kukuha ng 5 pa? Tatakutin nyo pa yung 5 galing sa mayorya para bumoto para matanggal si Inday Sara Duterte. Well, na-underestimate nyo naman ang tapang ng ating mga senador. Huwag nyong kalimutan ha, ang mandato ng senador, marami dyan, mas marami pang boto nila kesa kay Bangag nung siya tumakbo ng presidente. At hindi gaya ni Bangag nung minsan natalo na bilang BP, yung mga senador na yan, karamihan dyan, hindi pa natatalo kahit kailan sa kanilang karera. Kaya huwag niyong isipin na duwag yung mga senador na yan. At ngayon, nakikita natin ang kanilang tapang dahil checkmate ang BBM 11. Sa pamamagitan ng hindi pagsipot sa plenaryo, ayan, anong kanilang nakakamit? Iniiwasan nila ang pagpalit ng liderato. Iniiwasan nila ang pagpalit kay Alan Peter Cayetano dahil pag napalitan si Alan Peter Cayetano, alam natin na ang blue ribbon, ibabalik nila kay Lacson na magtatago na naman ng katotohanan. So malinaw na ha, sa pangalawang araw at sa tingin ko hanggang bukas, hindi talaga a-attend ang mayorya dahil gusto nilang matuloy ang investigasyon sa flood control scam. Sana pagdating ng 4 ng Hunyo, hindi lang makapagsalita na once and for all ang Marines 18, nananawagan ako kay Zaldi ko, Zaldi kung nasan ka man, pwede ka namang tumistigo by online, by Zoom. So please lang, kontakin mo na ang liderato ng Senado, mga Cayetano, si Marcoleta, alam ko naman, matindi mga pinagsamahan ninyo ng mga Cayetano. Tatay pa ni Cayetano, meron na kayong samahan. So tawagan mo na sila at ikaw ay magbigay na ng iyong testimonya online ng once and for all, ma-on record na. Hindi lang sa testimonya ng iyong mga tauhan na iniiwasan ngayon ng BBM 11. Yan ang dahilan kung bakit ayaw nila kay Alan Peter Cayetano dahil pinagtatakban nila muna ang flood control scam dahil pag yan ay naging matter of public record, hindi natin po pwedeng baliwalain yan ng taong bayan. Baka yung inaantay nating People Power 3 mangyari na pag na matter of record na talagang ang presidente ang chief crook sa buong Pilipinas. O ano ngayon? Pahiya kayo, mga minorya, Tutasen, Zubiri. Ikaw Zubiri, nakakaya ka ha? Taga Mindanao ka pa naman din. And yet, tinalikuran mo ang kagustuhan ng mga taga Mindanao. Ano ba yan? Ano ba yan? Sa tingin mo, sisirko-sirko ka at makakalimutan ng mga taga Mindanao na ikaw ay taksil sa Mindanao? Ano ba yan? At saka yung ibang mga nandyan sa minorya ngayon. Sherwin Gatchalian, sa tingin mo ba may kinabukasan ka pa sa politika? Ang balita ko ikaw mahilig ka magsisita mga nationality ng mga kung sino-sino mga Filipino-Chinese. Ikaw pala, meron ka rin palang tinatago. Alam mo kung ano yung tinatago mo. Alam ko rin kung anong tinatago mo. And yet, akala mo kung sino kang minagawa. Anak, mayaman ka lang naman talaga na sinusulong ang mga interes ng iyong ama. Yan ang tinatawag na talagang bureaucratic capitalism. Ginagamit ng gobyerno para sa negosyo. Di ba? Hay, nako po. Kaya po, tayo po, kapit-bisig tayo. Suportahan natin ang Majestic 13 para sa demokrasya ng Pilipinas. Huwag tayo magpadala sa propaganda ng mga nagsanib puwersa ng mga loyalista at pinklawan na pinalalabas nila
na dereliction of duty daw itong ginagawa ng mayorya ngayon sa Senado. Hindi po. Ito ay paniguro na masilwalat once and for all sa buong sambayanan na ang pinaka-kurakot sa ating bayan, walang iba kung hindi ang bangag Marcos Jr. suportado ng kanyang butod na may bahay. Kaya abahan po natin ang 4. Hindi na po sisipot yan, miski bukas. Dahil pag sila sumipot, may possibility na sasabihin na naman, we declare all positions as vacant. Well, siyempre po, may possibility na talagang ginagapang din nila ang 2 pang senador, no? Para nga makabuo ng 13. Pero sa tingin ko naman, kapag kung sino man yung magpapabili ng kanilang boto na talagang masahol pa sa hudas ang gagawin nila, alam nila na baka hindi na sila makabawi sa kanilang karera sa politika kung ngayon sila magmamalahudas. Lalo na, ang kinakailangan lang naman ay ilang araw na lang, ilang oras na lang, malalaman na natin ang katotohanan kung sino talaga ang kurakot, ang pinakakurakot sa bayang ito. At pwede ba ha, pag naisiwalat na kung sino pinakakurakot, maghusga na kayo! Maawa kayo sa ating mga sarili. Alam nyo ba ang inflation, magdo-double digit na. Ibig sabihin, mabilis nang tumaas ang presyo ng bilihin ng mga nakaripas na araw, mas bibilis pa ngayon. At wag nating isisi lahat yan sa gulo sa gitnang silangan dahil dito lang sa Pilipinas ang ganitong katindi ang inflation. Ibig sabihin, talagang kapalpakan ng gobyerno kung bakit nagtataasan ang presyo ng bilihin. Bakit hindi tataas ang presyo ng bilihin? Binaliwala ang agrikultura. Binulsa ng binulsa ang pera para sa mga magsasaka. Tumataas ngayon ang presyo ng bigas, magiging mas mahal pa ng 10 piso kada kilo ha, dahil sa kakulangan ng fertilizer. O, yan ba ay masisisi mo sa gitnang silangan? Hindi. Dahil tayo naman, meron tayong budget para bigyan ng subsidy ang ating mga magsasaka, pambili ng fertilizer, kinurakot lang ng mga taong gobyerno, kaya wala. Nagtataka ba kayo ngayon kung bakit bagamat ang talagang putukan sa gitnang silangan, dahilan din para tumaas ang presyo ng bilihin, pinakamabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin dito sa Pilipinas. Kasi kurakot ang namumuno. Dinagdagan pa ng putukan. Kapit-bisig lang po ha, dahil in the next few days, sa wakas, yung katotohanan na matagal na nating hinahanap at inaasam-asam, malalaman na natin. Nagbibigay pugay ako kay Senate President Alan Cayetano, iba talaga kapag ang liderato ay meron takot sa Panginoon. Itataguyod ang katotohanan. Hindi pinapansin ang karangyaan. Hindi pinapansin ang kapangyarihan dahil yan ay kapangyarihan. Ginagamit ang kapangyarihan para isiwalat ang katotohanan. At siyempre, bow din ako at saludo sa ating mayorya dahil sa inyong katapangan, sa inyong kaintegridad, masisiwalat sa wakas ang katotohanan na ang Marcos Bangag Administration, siya mismo ang mastermind ng kakurakutan sa ating bayan. Mga kaibigan, saludo sa mayorya ng Senado at sa BBM 11, mahiya naman kayo. Sinusuka kayo ng taong bayan. Malay-maletang suhol sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ibinulgar ng 18 dating Marines, Marcos Jr., Romualdez Trillanes at iba pa. Dawit! Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Ito ang matapang na pahayag ni Atty. Levy Baligod nitong Martes, Pebrero 24 upang ilantad kung kanino umano inihahatid ang bilyon-bilyong pisong nakaw na pera na mula sa kaban ng bayan. Ang mga testigo ay mga dating Marines na nakasama ni Master Sergeant Orly Guteza na dating nagsilbi bilang security personnel ng dating congressman na si Zaldico. Ayon sa grupo, ang Valle Verde Phase 6 Pasig City ang nagsisilbing hub kung saan binibilang at ipinamahagi ang mali-maletang pera. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po
sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Anya, sa sobrang dami ng pera, hindi na lamang umano sasakyan, kundi pati eroplano at helicopter ang ginagamit sa transportasyon nito. Ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Kalakip sa mga pasabog ni Baligod ang pagkakasangkot umano ng ICC investigators sa nasabing payola. Ayon sa abogado, pinondohan ng administrasyon ang pagdating ng mga dayuhang opisyal para pumanig sa mga binuong testigo ni dating Senador Antonio Trillanes IV na lulutang kaugnay ng imbestigasyon sa war on drugs at mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ng Duterte administration. Bago mag-December 20, chill lang magbayad sa GBills. Your bills in one app. Choose a biller, pay your bill. Posted agad. GBills, your bills in one app. kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Meron din umano silang group chat na kung saan nandoon ang mga pangalan ng mga politiko at ibang detalye ng mga personalidad na bibigyan ng pera. Ako po si Rosebert Tuaupan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na na sa team namin kay boss Elizaldico. Okay. Doon pinopost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Kinumpirma din ng mga dating security ni Zaldico na nakapaghatid sila ng pera sa bahay ng Pangulo sa Ilocos. Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Mula taong 2022 hanggang 2025, umabot umano sa 100 beses ang naganap na delivery sa Forbes Park at sa Aguado Street malapit sa Malacanang.
mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Dahil sa tindi ng korupsyon, naniniwala si Baligod na wala ng institusyong maaasahan ang taong bayan. Nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Sa ngayon, nangangamba ang grupo para sa kanilang seguridad dahil sa mga natatanggap na banta sa buhay. Gayunpaman, sinabi ni Baligod na may susunod pang batch ng mga testigo na lalabas sa tamang panahon. Samantala, wala pang opisyal na tugon ang palasyo ukol dito habang itinanggi naman ni Trillanes ang mga paratang. Ayon sa dating senador, walang basihan ang mga pahayag ni Baligod at nagbanta ito na magsasampa ng mga kasong cyber libel laban sa mga nagpapakalat ng nasabing maling impormasyon. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador,
ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, 12 pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix. Siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga lives, especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi can ba the Senate... nagvo-volunteer yung Attorney Levy kahapon? Opo. Na patawagin daw sila at handang-handa daw sila. Can the Senate offer them any protection po? I hope so. Karapat dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan Dapat may sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also available? Wala, nagulantalan talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon marinig natin ang katotohanan. May basihan po ba yung sinabi ni Senator Amy Marcos na pagdating daw sa pag-iimbestiga kapag ang pinag-uusapan na ay information or evidence against former Speaker Romualdez at iba pang mas mataas sa kanya, parang yung mga minority pinagbabawalan o pinipigilan? Saan po yun? Sa hearing daw ho ng Blue Ribbon Committee. Meron bang ganong observation o may ganun bang policy kayo na... Hindi nga nagmi-meet yung minority at majority. Wala nga kaming mga caucus, di ba? Mhm. So, paano sila mapagsasabihan? Number 2, si Senator Ping, chairman siya ng Blue Ribbon. Hindi naman siya nakikiusap. Alam niyo naman, suplado si Senator Ping. So, wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nagmi-meet Ewan ko lang kung personal na tinatawagan ni Senator Ping isa-isa sila. Pero ako, wala naman ako. Dahil member din ako. Tapos mga ilang kilala ko na nakaupo doon, hindi naman sila tinatawagan. So wala kayong observe na may ganun na nangyayari na napipigilan daw yung minority kapag ang i-discuss na yung mga information or evidence against na naglilink kay Speaker Romualdez o iba pang mas mataas. Si Senator Amy lang tanungin niyo, sabihin niyo, ma'am, sino ba yung mga pinagsabihan? Sino bang nakausap ng mga minority na yan? At sa tingin niyo, hindi yung gagawin ni Senator Ping Lacson bilang naman, chairman ng Blue Hindi Ribbon? mo kabisado Senator Ping, ito masuplado yung tao Pero sir, magkakaroon pa ba ng panibagong hearing at sa tingin niyo, next hearing, dapat tutukan yung Cabral files? That, I don't know, kailangan pag-usapan siguro ng Blue Ribbon kasi may mga nandiyan pa na tinatapos namin. Actually, yung itong sa flood control, magagawin ng committee report. Tapos meron pa yung sa BIR ngayon. So, sunod-sunod. I don't know kung anong plano, Senator Ping. I think magmi-meet kami before the opening ulit na session. Considering na lumabas yung Cabral files, sa tingin niyo, may basihan para yun ay tutukan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee?
Siguro, reviewin siguro, tignan. Kasi sinasabi yung Cabral Files, ang sinasabi ng DPWH, hindi yan official kasi wala naman daw kuan. Ang sinasabi naman ng congressman, hindi, binigay ko ito, nakuha ito. May nagsasabi naman, inisnatch niya raw yun. So, sa korte kasi pag titignan ng korte yung ebidensya, how did you acquire those evidence, di ba? Pero tayo, mga media, meron tayong way of acquiring our evidence, di ba? So for now, sir, ngayong bagong taon na magre-resume yung session on January 26, wala pa hong napag-uusapan kung magkakaroon at kailan ang panibagong hearing ng Blue Ribbon about the flood control anomalies? Very soon yata, immediately after, baka a week after Resumption. this January, baka magkaroon ng kasi minamadali na rin dahil nandyan na yung sa BIR, baka magpatong-patong na. Meron pa itong Cabral Files. Ewan ko kung iimbestigahan namin yung Cabral Files na yan. And then before may so sa tingin nyo din, sir, lame duck na daw yung Independent Commission for Infrastructure at dapat na itong i-abolish? Wala pa namang instruction actually ang Malacanang. Pero kung ako tatanungin mo, di ba yun lang ang purpose talaga nila, di ba? Kaya nga nag-file din tayo ng bill na meron talagang komisyon na independent body to investigate mga anomalies na ganito, di ba? Hindi lang ika nga sa DPWH kundi lahat ng mga government spendings. Sangayon ho ako doon na magkaroon ng batas tayo na gano'n. Pero yung ICF, pag to my understanding, kaya po itinatag ito para mag-imbestiga po dito sa flood control. Kung na-file naman po lahat na ng kaso, nasa ombudsman na po, nasa DOJ, ano pa ho saysay? Okay, Mayan. Personal narinig nyo yung kay Senator Amy na may mga next week daw kakasuhan ng ilang senador? Tawagan ko si Senator Amy kung saan niya nakuha yun. At bubulong ko sa inyo. Sabihin ko, ito yung mga aarestuhin, ito yung mga kakasuhan. Ito promise, iti-text ko, tapos iti-text kita. Pati kayo. Sir, something to do also with ICI. Sir, yun nga, sabi Senator Ivy din, madidisband na siya given that there are only 3 officials remaining, no, marami nang nag-resign. You think dapat na ba siyang i-close o magpatuloy po yung ICI, and if magpapatuloy, dapat bang mag-rehire sila since ang dami ng nalagas? Siguro, kung ako tatanungin mo, well, under sa executive yan, pero kung ako, my opinion, di ko kumuha sila ng mga additional na tao, yung mga nag-resign. Pero ang pagkaintindi talaga namin, lalo na ako, tinatag yan para ika mag-imbestiga dito sa flood control na ito, anomaly, kasi nagmamadali nga din yung executive dati, di ba, na kailangan. So nakuha naman nila. Tapos kami din, we're winding down kasi bibigay namin sa ICI, sa ombudsman, yung mga natuklasan namin dito sa Blue Ribbon. So I believe, kung may mga kailangan pa imbestigan, why not? Di ba? Bakit sige, tumuloy lang kayo. Why don't you do that? That's your mission, di ba? To unearth, to investigate yung mga anomalya dyan sa flood control. Marami pa, ilang bilyon niyang nawala na pondo, di ba? Tsaka hindi pa lahat naman talaga nakakasuhan. So you still see their significance, sir? Yes. No. Sir, hindi ko ba disappointed? Kasi parang may mga binigay na deadline si Presidente, pati si Ombudsman Remulla na, di ba, before Christmas, before December 15, meron na mga big fish na mga kasuhan o understandable na hindi nila na-meet yung deadline? I wish I can answer that. Pero the problem is, hindi ko alam kung ano nangyari. Well, everybody was waiting, di ba? Yung announcement ng Pangulo, announcement ni Ombudsman. Siguro, meron lang silang tinatapos kasi, di ba, after all, the President said, kailangan airtight daw yung mga kaso para ika nga hindi basta-basta ma-dismiss. And I think that's the reason why, kaya nagkaroon ng delay siguro, kailangan nila talaga ng mga airtight na mga kaso, ng mga ebidensya. Pero sir, what should be done? Kasi kaya daw marami nag-resign, kulang sa pondo, abono pa daw yung ibang officials sa ICI. That I don't know. I mean, it's under the executive department. Mahirap naman panghimasukan yan. Mahirap naman manduhan ng Pangulo at sabihin na ponduhan mo yan or what have you. Baka naman talagang there's something else. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out,
kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating daw matitake up yon kung walang sesyon. I'd like to I'd like to confirm that at least twice pinaabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako nung head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So, we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers, not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision, it's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision, for example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo ng 13. Then it becomes an institutional, a community decision, then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings, no? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007 nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee was that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo, no? So of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Samantala, minority senators gusto umanong bawiin ang liderato at mga komite para mapigil ang flood control probe. Ayon kay SP Cayetano, Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. Ito ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa mga senador ng minorya. Ayon kay Cayetano, hindi umano usapin ng impeachment ang ugat ng naging kaguluhan sa Senado. Anya, nais raw ng minorya na mabawi ang liderato ng Senado at ang pamumuno sa ilang mahalagang komite, kabilang ang Blue Ribbon Committee na nagsasagawa ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Ang sinabi nila
na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. Ayon pa kay Cayetano, hindi lamang simpleng walkout ang ginawa ng minorya noong May 11, kundi isang parliamentary tool upang pigilan ang mayorya na makaboto sa mga pagbabagong nais gawin ng Senate rules. Tiniyak naman niya na ginamit din ng mayorya ang umiiral ng mga tuntunin upang maipagpatuloy ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Huwebes, June 4, kaugnay ng investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control projects. Ginamit nila yung parliamentary tool na walkout para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Binigyang diin din na Cayetano na hindi masasagot ang mga mahalagang tanong kaugnay ng mga proyekto kung mapipigilan ang mga pagdinig ng Senado. Dagdag pa niya, bagamat may sarili ng investigasyon ng Ombudsman at Department of Justice, mahalaga pa rin ang papel ng Blue Ribbon Committee sa paglalantad ng buong katotohanan. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang Ombudsman, may investigation at hearing ang Ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? Para sa Diyos at Pilipinas, kong mahal Angel Pastor, SMNI News. Itinanggi naman ng minority bloc. Samantala, Senate President Cayetano pinabibitiw ng minority senator si Sheena Torno para sa detalye ng balita. Senators, wala umanong kakayahan itong si Senate President Alan Peter Cayetano na pamunuan ang Senado kaya panawagan nila magbitiw na ito sa kanyang posisyon. Boycott na naman sa ikalawang pagkakataon ang dapat sana na sesyon ng Senado nitong Martes. Hindi pa rin kasi sumipot ang mga miyembro ng mayorya. Sinabi ng Solid Block 11 ay kabastusan na umano ang panguhostage ng liderato. Kinalampag nila si Senate President Alan Peter Cayetano. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Ipinunto pa ng SB 11 na batay sa umiiral na panuntunan ng Senado ay maaari lamang na ipagpaliban ng Senate President ang sesyon matapos konsultahin ang majority at minority floor leader, bagay na hindi umano ginawa ni Cayetano. Hinamon naman ni